What's up sa inyo mga kapito? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat at welcome muli sa panibagong episode ng Uncle B Basketball Tutorials. Bago natin sagutin mga kapito ang nakaraang tanong natin nung nakaraang vlog natin, which is ang scenario number 3, talakayin muna natin at pag-aralan ang topic natin ngayon, which is ang article number 14, control of the ball. Kasi mga kapito, ang topic na to ay may relevant doon sa tanong natin sa scenario number 3 nung nakaraang vlog natin. Para masagot natin ng maayos at detalyado, talakayin muna natin ang article number 14, control of the ball, sa ilalim ng OBRI Official Basketball Rules Interpretation. So ready na ba kayo mga kapito? Simulan na natin. Article number 14-1 statement. So, talakayin muna natin at ilahad muna natin sa inyo ang statement ng article number 14. Lalagay natin sa screen ng Ingles at papaliwanag natin ng Tagalog para maintindihan ng mga subscribers natin at mga followers dito sa ating YouTube channel. So, statement number 14-1 sinasabi, team control starts when the player of the team is in control of a live ball by holding or dribbling it or has a live ball at the disposal for a throw-in or a free throw. Okay mga kapito, Tagalogin natin. Sinasabi sa Tagalog na ang control daw ng bola ay nagsisimula kapag ang player ng team na yan ay nahawakan niya ang bola at dinidribble na. Okay, so maliwanag yon. Ibig sabihin yon, kontrolado na ng isang team ang bola. Or, during throw-in, inbound, binigay na ng referee at hawak na ng player ang bola, ready na sa disposal, yan po ay kontrolado na ng isang team ang bola. Okay? Or, during free throw, kapag hawak na ng player ang bola at ready na siya sa pag-free throw, ibig sabihin yan, kontrolado na ng isang team ang bola. So, maliwanag yon mga kapito sa statement na yon. Sa statement pa lang, alam na natin kung paano sinasabing control na ng isang team ang bola. Okay? So, ano yung mga elements na kailangan nating malaman? Okay? Ang mga elements sa principle ng tinatawag na control of the ball, unang-una, kailangan na hawakan ng player ang bola. Yung unang element. Pangalawang element, na didribble ng player ang bola. Okay? So, ibig sabihin, yun yung mga elements, yung dalawang elements, kung paano masasabi na kontrolado ng isang team ang bola. So, maliwanag yon mga kapito, ha? Okay, ngayon dumako tayo sa dalawang example. May dalawang example ang article number 14, control of the ball, under ng OBRI, Official Basketball Rules Interpretation. Ang unang example, sa ilalim po yan ng article number 14-2, example number 1. So, talakayin uli natin ang example number 1 na yan at pag-usapan natin. Alamin natin kung ano ang interpretasyon yan. Okay? Sinasabi sa example na yan, in the judgment of a referee, regardless of whether the game clock is stopped or not, a player deliberately delays the process of taking the ball for a throw-in or for a free throw. Okay, so yung example number 1. Tagalogin natin, ano ang sinasabi dyan? Sinasabi sa example na yan, kapag sa judgment ng referee, kahit tumatakbo ang oras o nakahinto ang oras, okay? Kapag ang player deliberately delays, okay? Intentionally, dinedelay niya ang process, okay? Para kunin ang bola, okay? During, during throw-in or sinasabing during free throw. Yan ang example niya. Kasi mga kapito, ang totoong sitwasyon na nangyayari talaga yan sa loob ng basketball court.
Okay? May mga players na dinidelay ang bola para mahinto ang process ng tinatawag na throw-in, yung free throw. Okay? Ngayon, ano ang interpretasyon ni FIBA? Okay? Sa article number 14 na yan, ano ang interpretasyon sa ilalim ng example na yan? 14-2. Sinasabi, ang interpretasyon ay the ball becomes live and team control of the ball starts when the referee places the ball on the floor nearest to the throw-in place or on the court at the free throw line. So ito na ang interpretasyon dyan, mga kapito. Kapag nagkakaroon ng pag-delay ng bola, okay, nagpag-delay ng bola ng mga player, nangyayari yan during successful goal. After successful goal, alam naman natin na may mga sitwasyon na continuous pa rin ang oras. Kung running time, nasa running time situation pa. Okay? Pag last 2 minutes na ng fourth quarter, alam naman natin na ang oras ay nahihinto na after successful goal. So sinasabi, kahit na nahinto or tuloy-tuloy pa rin ang oras, okay, ang interpretasyon dyan na sinasabi ay ang bola ay magiging buhay at kontrolado na ng isang team ang bola kapag ang referee during throw-in, after successful goal, kinuha ng ayaw nila kunin ng bola, kinuha ng referee. Of course, trabaho natin kunin ng bola at ilagay natin doon sa throw-in line. Okay? Or may sitwasyon, okay? May sitwasyon na during free throw, nangyayari din yun. Dinidelay ang free throw at linalagay ng referee ang bola doon sa free throw area or doon sa free throw line. Okay? So, unahin natin yung tinatawag na pag-delay during throw-in. Okay, after successful goal, ang isang team naka-shoot, ayaw kunin, dinidelay ng isang team na entitled dun sa bola. Ang bola ayaw nila kunin, dinidelay pa nila. Ngayon, ang ginagawa ng referee, kinukuha ang bola, linalagay doon sa throw-in line. Okay, sa ganyang sitwasyon, mga kapito, ang bola ay buhay na at kontrolado na nila ang bola. So, dyan na nag-start bumilang ang referee ng 5 seconds counting during throw-in. Di ba? So, maliwanag yon. Kasi, hindi tayo pwedeng magbigay ng tinatawag na delaying of the game sa ganyang senaryo dahil sila ang entitled sa bola at sila ang offensive team. Nasa disadvantage situation sila. So, hindi tayo nagbibigay ng delaying of the game dyan. Instead, ganun ang ginagawa ng mga referee. Ngayon, may senaryo, may pangalawang senaryo na nangyayari during free throw. Yung player na mag-free throw malayo pa. Ayaw pa niya pumunta doon sa free throw area. Ang ginagawa ng referee, kinukuha niya ang bola at linalagay niya doon sa free throw line. Okay? At nag-i-start na ang referee na magbilang ng tinatawag na 5 seconds para sa tinatawag na pag-free throw. Okay? Sa ganung sitwasyon, kapag linagay ng referee ang bola doon sa free throw, malapit sa free throw line, ang bola ay buhay na o live ball na at iyon ay nangangahulugan na kontrolado na nila ang bola. Okay mga kapito, yan ang example number 1 sa control of the ball. Sana maliwanag sa atin yan. Okay? So ngayon mga kapito, pag-usapan natin ang pangalawang example under ng article number 14, control of the ball. Sa pangalawang example under ng article number 14, control of the ball, sa ilalim yan ng article 14-3, ito ang pangalawang example. Ito ang sinasabi dyan. Team A is in control of the ball for 15 seconds. A1 passes the ball to A2 and the ball is in the air, moves over the boundary line. B1 tries to catch the ball and jumps from the court over the boundary line. B1 still airborne. So yun yung sitwasyon, example number 1, so tagalogin natin. Sinasabi na ang team A, okay, silang may control ng bola. Okay? Ino-control nila ang bola within 15 seconds na. Ito si A1, pinasa ang bola papunta, supposed to be kay A2. Ngayon, habang nasa area ang bola, biglang nagbago na ang direksyon ng bola.
lumagpas na roon sa boundary line. Palabas na. Ngayon, si B2, yung kalaban nila ng Team A, yung Team B, si B2, tumalon. Tinry niya na saluhin ang bola o kunin ang bola. Okay? Tumalon siya over the boundary line. Okay? Habang nasa area ang bola, eto, may dalawang sitwasyon. Okay? So, talakayin natin ang dalawang sitwasyon. May A tsaka B situation dito. Okay? Sa letter A situation, sinasabi, si B1, habang nasa area ang bola, natap niya ang bola. Okay? O natouch niya ang bola habang nasa area siya ng isa o dalawang kamay. Okay? Pag sinabing tap, kasi sa English kasi yan, pagdating sa Tagalog, ang tawag niyan tapik, natapik na. Okay? Natapik lang. So, yun ang letter A, natapik lang. Yun ang unang sitwasyon. Na habang nasa area si B1, ang natapik daw niya ng isang kamay o dalawang kamay. Natapik ng dalawang kamay. Okay? Habang nasa area siya. Ngayon, habang ang letter B naman sinasabi na ang sitwasyon naman nung tumalon habang nasa area si B1, okay? Tumalon. Nakuha ni B1 ng dalawang kamay ang bola. Okay? Ngayon, or nakuha ni B1 ang bola at na-rest niya ng isang kamay. Yun yung sitwasyon. Okay? At sinasabi sa mga sitwasyon na yan na ang bola, okay, sa dalawang sitwasyon na yan, bumalik doon sa court. Bumalik sa court ang bola. At nakuha ang bola ni A2. Okay? So, yun yung sitwasyon. So, ngayon, sa ganong scenarios, alamin natin ang interpretasyon. Isa-isahin natin yung letter A at letter B. Ano ba yung interpretasyon sa mga scenarios na yon? Sa unang sitwasyon, letter A, ito ang tinatawag na interpretasyon ni FIBA. Team A shall remain in control of the ball. Team A shall have the time remaining on the shot clock. So yun na, sa letter A. Dahil natapik lang ni B1 ang bola sa area ng isang kamay or dalawang kamay, in either way, okay, kahit na anong sitwasyon na yun, isang kamay o dalawang kamay at bumalik ang bola at nakuha uli ni A2, okay, ang shot clock ng Team A ay tuloy-tuloy lang dahil yon ay hindi nangangahulugan na pagkontrol ng bola, di ba? Dahil sinabi natin kanina sa statement na may dalawang element kung paano nalalaman na kontrolado na ang bola. Okay? Nahawakan ang bola, okay? Either isang kamay, dalawang kamay, at saka nadidribble ang bola. Yun yung mga elements kung paano natin masasabi na kontrolado ang bola. Sa sitwasyon ng letter A, hindi naman kasi nahawakan, natapik lang, di ba? So, sa ganung sitwasyon, ang shot clock ay tuloy-tuloy lang. So, kung na-dribble na nila, kung nakokontrol na raw nila ang bola ng 15 seconds na, so yung may remaining na lang sila, kung ano yung remaining sa 24 seconds, yun na lang ang kanilang shot clock. Nung nakuha uli ni A2, ang bola pabalik dun sa court. So maliwanag yon mga kapito. No? Ngayon ang sitwasyon, sa letter B naman, tinasabi, English, basahin uli natin sa English. B1 gain Team B control of the ball. Okay? A2 regain Team A control of the ball. Team A shall have a new 24 seconds on the shot clock. So, sinasabi sa sitwasyon ng letter B, mga kapito, na pumasok ang element. Okay? Pumasok yung elements na nakontrol nila ang bola. Dahil nahawakan ni B2 habang nasa area siya ang bola or nahawakan ng isang kamay at na-rest niya ang bola, ito ay nangangahulugan na nakontrol ng Team B ang bola kahit pahabang nasa area si B1. Nung bumalik ang bola papunta sa court at nakuha uli ni A2, okay, ito ay nangangahulugan na magkakaroon ng pagbabago ang shot clock at ito ay ma-reset sa 24 seconds shot clock. May mga kapito, so yun ang
rules under ng article number 14, control of the ball. Okay? Yun yung nakapaloob na rules. Kung paano natin malalaman na kontrolado na ng isang team ang bola o hindi pa. Sana maliwanag ngayon. Ngayon, mga kapito, no? Ngayon, balikan natin ang scenario number 3 doon sa nakaraang vlog natin at sagutin natin. Okay, sa scenario number 3 na pinaliwanag natin, okay, ganito ang nangyari doon. Si A1, tumira. Habang at ang bola, nasa ere at pumasok. Di ba? Nung pumasok na ang bola, nagkaroon ng tinatawag na foul si B2 kay A2. Okay? So, yun ang example natin. Ngayon, merong sitwasyon na pwedeng mangyari. Okay? Sa letter A, sinabi natin na ang team B ay nasa third team foul pa lang nung nangyari yon. Letter A. Pangalawang sitwasyon sa letter B, sinabi doon na ang team B ay nasa penalty situation na. Okay? So, sagutin na natin yon. Ngayon mga kapito, yung pangyayaring pumasok na ang bola, of course, counted na yon. Wala namang pagdududa doon. Diba? Sa lahat ng mga kapito natin na nanonood, ang pagdududa yun, pumasok na eh. Ang magkakaroon lang doon ng assessment natin, ang pag-aaral natin, pagpapalitan natin ang ating judgment doon sa tinatawag na pag-foul ni B2 kay A2. Diba? Sa letter A, kung third team foul pa lang ang team B, of course, walang problema kasi ang bola ay babalik sa team A. Diba mga kapito? Kasi ang naka-foul si B2. So, babalik ang bola sa Team A. Okay? Ngayon, dito magkakaroon ng usapin at pagpapalitan ng kuro-kuro at ng kaalaman sa senaryo letter B. Sinasabi na sa penalty situation na ang Team B. Okay? 15 foul na ng Team B nung nangyari yun, yung pag-foul ni B2. Okay? Katulad ng sinabi natin kanina sa pag-aaral ng ating rules and regulations na yan, mga kapito, sa scenario number 2, nung pumaul si B2 at nasa sitwasyon na penalty situation na yan, wala pa rin pong mangyayaring penalty situation. Okay? Kahit nasa team fouls penalty na sila, wala po. Ang bola ay mapupunta lang uli sa team A. Okay? Mapupunta uli sa team A ang bola dahil naka-foul nga si B2 sa situation letter B. Ngayon, ano ang principle na pinapairal natin doon, mga kapito? Ang pinapairal natin doon na principle ay ang sitwasyon na sa pagkakataon na nangyari ang foul ni B2, sila na po ang entitled doon sa bola kasi pasok na nga eh. 'Di ba? Sila na ang entitled sa bola. Okay? Ibig sabihin, sila na ang offensive team sa mga pagkakataon na yon. Okay? So, kahit pa sabihin natin na hindi pa nila kontrolado ang bola dahil hindi pa natutroin, isang principle pa rin ang sinusunod natin. Kasi, masasabi na natin na ang isang team ay nasa opensa na kapag sila na ang entitled doon sa bola or nakokontrol na nila ang bola. Doon natin masasabi na ang isang team ay isang offensive team. 'Di ba? Kasi sila nga yung entitled doon sa bola. So, ibig sabihin, regardless kung nasa team foul penalty ang team B, ang bola ay mananatili sa team A. Okay? Kahit pa sabihin natin nasa penalty situation na ang team B, hindi na natin titingnan yon. Papupunta uli ang bola sa team A. Okay? Kasi nga, nung nangyari ang foul, uulitin natin, ang entitled doon sa bola ay si Team B na. At siya ang gumawa ng foul. So, sila na yung offensive team sa pagkakataon na yon at sila ang gumawa ng foul. Okay? So, ang principle ng offensive foul ay nandoon, nakalatag. Kasi nga, sila na ang offensive team sa pagkakataon na yon at sila na ang entitled doon sa bola. So, yun.
Yun ang sagot ng ating channel ni Uncle B regardless sa sitwasyon na yun. Sa lahat ng mga followers ko, sa lahat ng mga subscribers natin, kung may mga pangyayari sa loob ng basketball court na na-experience natin at nangyari yan sa atin sa loob ng basketball court, so alam na natin kung ano yung judgment na ibibigay natin. Okay? Kung ano yung resumption na gagawin natin. Kaya mga kapito, so yun ang ating vlog ngayon. Nasagot na natin ang nung nakaraang vlog, ang scenario number 3. Nasagot na natin ngayon. At syempre, karoon pa rin tayo ng kaalaman tungkol sa tinatawag na Article number 14, Control of the Ball under ng OBRI, Official Basketball Rules Interpretation. So yun, mga kapito. At syempre, bago tayo magtapos, shoutout na lang sa lahat ng mga kabaro natin. Hindi na natin na maisa-isa, sobrang dami, no? So sana nasa mabuti kayong kalagayan mga kapito at ingatan natin ang ating mga sarili. Okay? Stay healthy para sa patuloy pa rin na pagtakbo at pagpito natin at ma-share pa rin natin yung mga kaalaman natin, lalong-lalo na dun sa mga baguhang referee na ngayon pa lang pumipito. Share natin yung kaalaman natin. Walang mawawala sa atin. Okay? Mabuhay po ang lahat ng mga arbitero na patuloy na may pagmamalasakit, merong malaking puso para sa mga kabaro niya. Mabuhay po kayong lahat, mga kapito. Okay, mga kapito. So yun, at dito ko natatapusin ang ating video. Magkita-kita na lang tayo uli sa susunod na vlog. God bless us all. Peace out.